Ayan. Good evening mga idol. Good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Bueno mga idol, sana'y samahan nyo dito ko sa nakikisandali itong ating programa para may makasama ako hanggang sa dulo ng programa natin ito. Ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin at ang pagkukwentuhan natin may kaugnayan pa rin ito sa ating mga idol na ating napapanood sa kanilang mga kinokontent. Kaya nga mga idol, yung idol natin si Bungo TV, nire-reactan niya yung ating mga kapwa vlogger na mga ghost explorer, ghost hunter, yung pinagpipilitan ang kanilang ini-explore ay legit o totoo. Kaya naman tayo, nanonood din tayo ng kanyang mga nire-reactan. Ay bali wala sa atin yun kasi sanay na tayong manood ng ganon at hindi natin linya yung mag-react sa ganong mga klase ng video. Basta tayo, gagawa tayo ng sarili nating content na makapagbibigay informasyon sa ating mga viewer. Shoutout ka pala sa iyo, Idol Bungo. Good evening sa iyo, man. Ganon din sa iba natin mga idol, kagaya ni Idol Ed Kaluwag. Napanood ko yung kanyang video kasama si Idol Tope at saka si Idol Bungo at saka yung isa pa nilang kasama na tila hindi ko ito kilala. Dahil gumawa sila ng eksperimento yata doon sa isang abandonadong na di umano ay may nagmimilago o may nagluluto. Pero mga idol, hindi ko na tinapos yung gawa nung nananawagan si Idol Ed sa mga espiritu yata o ano pa man na naroon. Kaya hindi ko na tinapos yun. Puntahan natin yung iba nating idol na nag-explore. Ang malimit kong mapanood yung kay Idol Nick Banayo o si Commander Bantugan. Alam nyo mga idol, si Commander Bantugan, isa yan sa mga idol natin, tinahangaan natin sa kanyang mga ginagawa. Pero idol, meron ako napanood na nagpa-testing ng kanyang gamit. Kung di ako nagkamali, si Commander Sator yata yun. Nagpabaril siya ng light sa kanyang sarili. Oo, nagpabaril siya pero kitang-kita sa video na tila hindi talaga siya tinablan. Oo, ang lakas ng loob ng idol natin na yun na isipin nyo, testingin niya yung kanyang gamit. Suot niya mismo. Pero awa naman ng Diyos talagang epektibo yung gamit niya at hindi siya naepektuhan doon sa hindi siya tinablan nung ilang putok din yun, mga idol. Hindi siya tinablan. Kaya doon niya napatunayan sa kanyang sarili na talagang yung kanyang gamit mabisa. Oo. Hindi kagaya nung idol natin si Commander Bantugan, hindi niya tinetesting yung kanyang gamit na nakasuot sa kanyang katawan. Oo. Pero for security measure lang naman yung kanya. Tama din yun. Mayroon pag-testing ng gamit na suot mo. Kasi nga, nabanggit ko na yan na ang gamit ay hindi dapat tinitesting kung subok mo na ito. Diba? Tama mga idol? Kaya marahil, kaya niya ginawa yung ganun na hindi niya sinuot, tinesting niya doon sa target trace na nakasabit lang sa
Pero okay din yun. At totoo namang hindi kayang putukan. Kaya marahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, kung mangyayari sa kanya yun, nababarilin siya, at hindi niya alam, malamang na umepekto yun. Oo. Kasi nga, ang gamit, kaya hindi mo inaasahan, doon mo malalaman ang epekto niyan. Tama yung ginawa niya yun, na tinesting niya nang hindi niya suot. At marahil, subok na rin niya yun, na nagamit na rin niya sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kaya shoutout sa iyo, Idol Commander Bantugan. Shoutout na rin sa idol natin na si Commander Saturiata yun. Oo, isang beses ko nung nadaanan ko lang yun eh. Pero shoutout sa iyo, Idol. Ingatan mo yung gamit mo at nasubukan mo na yan. Pero wag mo nang ipagkakalandakan na lagi mong ipatitesting ng ganyan. Kasi baka dumating yung time na magtampo sa iyo yan, iwanan ka yan, yun ang nakakatakot. Kasi ang gamit, parang tao din yan na nangangamuhan. Kapag naabuso mo siya, iiwanan ka. Di ba? Yan nga ang malimit sabihin sa akin yung bayaw ko, nung nabubuhay pa yun, yung bayaw ko manggagamot, na ang gamit ay huwag mo masyadong abusuhin kung ano man ang taglay mo. Kasi baka dumating yung time na kung kailan mo siya kailangan, ay hindi mo siya maaasahan. Di ba? Tama? Kaya kailangan panatilihin mo siya na nakakapit sa'yo. O gamitin mo lang siya sa mabuti at hindi sa kung ano-anong pagtitesting ng kung ano-ano. Kung na-testing mo na, subukan mo na yan, okay na yun. Tama na yun. Kaya ang gamit, sabi nga, magaling kung magaling kang mag-alaga. Pero kung burarak at pabaya at abusado, iwanan ka dyan, mga idol. Ito yung sinasabi ko kasi may mga nangyari na yan na dumating yung time na hindi na siya naisalba. Di ba? Tama. Gaya na lang nung kay Nardong Putik. Dumating na yung time na kasi may mga hangganan din yan, mga idol. May mga hangganan din yan na kapag naabuso mo na siya at lagi mo siya nagagamit, darating yung time na iiwanan ka. Diba? Tama. Kaya kung nasubukan mo na, okay na yun. Puntahan din natin yung iba natin mga idol na nagtitesting ng mga gamit kagaya ni Idol Ismatak Inatak. Oo, may mga gamit din siya tinitesting, pinababaril din niya. Oo, at nagkaroon nga yata sila ng transaksyon ni Commander Bantugan na magtitestingan sila ng gamit. Pero hindi ko pa napapanood yun na magkakaharap silang dalawa, magtitestingan sila ng kanilang mga gamit o kanilang mga anting. Yan. Nagsisilabasan na ngayon sa social media ang mga idol natin na may kanya-kanyang kakayahan sa larangan ng spiritual. Di ba? Ngayon, bukod pa yung mga idol natin na talaga nasa ghost exploration. Kagaya ni Idol Master Gala. Matindi rin yan. Lahat ng nakakatakot na lugar, pinupuntahan yan. Ganun din si Idol Adventure Ducks. At yung iba pa natin mga idol dyan na talagang nag-ghost exploration. Mga nagmumukbang. Pero malimit ko nga rin i-advise sa ating mga idol na gumagawa ng ganyan mga content na mag-iingat sila dahil kasi nga hindi lahat ng pupuntahan nila nakakasiguro sila na walang anumang mangyayari. Diba? Tama? Kung yung idol na nga natin si Ed Caluwag, bat-bat na ng sa spiritual, pero may pangyayari na napanood ko yun eh. Hindi ko lang malaman kung saan siya nag-explore noon na nanigas siya, hinawakan siya, hindi siya makakilos. At nung sinabihan siya na kapag bumalik ka pa rito, itutuluyan na kita. Kaya nung gumaling-galing siya noon, nagpagaling siya eh. Nagsama na siya ng isang, hindi natin malaman kung ministro yun o ano yun, na may dalang Biblia. O nagsama na siya para yun ang
Kasi sabi nga niya, tama din yung sinabi niya na yung mismong Diablo, pag yan ang nakaharap mo, medyo mabigat na kalaban yan. Kasi ang katapat lang niya ng ating Panginoong Diyos eh. Oo. Kasi yan nga ang nagmapurit, nagmataas sa sarili, na gusto makipantay sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ordinaryo ka lang namang tao at meron ka rin taglay na hindi naman sapat, ay hindi ka obra dyan. Yung nga sinabi ng bayaw ko, nung nabubuhay pa, yung bayaw ko ang bularyo, kapag ka ang mismong Diablo ng kaharap mo, kailangan may sapat kang kakayahan para banggain siya. Pero sabi naman ng bayaw ko, kung talagang matindi rin ang taglay mo, eh hindi ka rin kaya niyan. Oo. At medyo mangingilag din sa'yo yan. Sabi nga niya, kapag marami ka ng alipores ng Diablo na pinuksa, kilala ka na niyan. Oo, subukan na niya. Marahil ang idol natin si Ed Caluwag eh, wala pang masyadong pinupuksa na alipores ng Diablo. Kaya nung siya ay subukan, eh yun, parang medyo nadaig din siya. Hindi nga lang siya napuruhan. Diba? So nga sabi ng bayaw ko, nung nabubuhay pa, para makilala ka ng Diablo, sampulan mo yung kanyang mga alipores na pinakikilos saan man lugar yan. At kapag marami ka nang napuksang alipores niya, saan ka man magpunta, na may mga alipores siya o alagad siya, kilala ka na niyan. Kasi yung mga elemento, anumang uri yan, pinag-aharian niya yan eh. Oo, siya nag-ahari sa mga yan. Kaya nga mga idol, itong inyong lingkod, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, hindi rin ako manggagamot, pero nagpapasalamat ako doon sa bayaw ko na kahit paano binigyan niya ako ng konting kaalaman kung paano ididepensa ang sarili laban sa ganyang uri ng mga masasamang elemento at espiritu. Oo. At yun naman, mga idol, nakwento ko na sa iba kong mga video na nagamit ko na at nasubukan ko na yan dahil nga bilang isang dating pintor kung saan kami nadidestinong lugar ng mga abandonadong bahay na pinare-renovate, yan siya naming pinipinturahan. Oo. Kaya nga, kung sa karanasan lang ng mga kababalagan, mga idol, eh, dumaan na rin tayo dyan. Ito nga pala, idol, pinupwestuhan kong ito. Yan, mga idol. Ito, dito, may nagmimilagro dito. Oo. Hindi kayo maniwala ng mga idol, ng mga nakaraang gabi. Nagbibideo ako sa lugar na to. Ganitong oras din. Tinabig yung kamay ko, nalaglag itong cellphone ko. Oo, hindi ko na tinuloy. Gawa nung nakaramdam na rin ako ng hindi maganda. Kasi itong lugar na ito mga idol, yan, lugar na yan. Yan, may namatay na dyan. Oo, nakatuwaan siya nung pugot na ulo na nanggagaling doon sa loob, gumagala dito sa labas. Kasi natutulog siya sa labas eh. Oo, nadaanan siya siguro. Ayun, kinabukasan, nakita naman siya, matigas pa sa kulig. Patay na. O, itong lugar na to. Dito. Ayan. Yan, itong lugar na to. Dito, tinabig yung cellphone ko nung ako'y nagbablog. Itong lugar na to. Kaya, lalo yung loob dito, pag nakapasok ka, dating haunted dito, haunted na lugar. Nakakatakot talaga. At yung binata pa ako, nagkatuwa kami mag-inuman sa loob na yan. Iniwan ako ng mga kasama ko dahil 10 oras ng gabi, tulog na ako. Una ako nakatulog sa kanila eh. Yun, lumabas daw yung paring pugot ang ulo, galing doon sa may puno ng nyug. Nagtakbuhan sila, iniwan nila ako na nakahiga. Pero ang pinagtaka nila, mga idol, pagdating sa tapat ko ng pugot na ulo, hindi siya ngayon makadaan, nakaambalang ako eh. Oo, nakita raw nila, bumalik, tumalikod, bumaba. Yun, kaya mga idol, yung gamit natin, o yung ano man ang taglay natin, sa mga hindi inaasahang pangyayari nga, dyan yan magaling. Sipin yung mga idol, kung ako walang taglay, baka pinatay ako nun. Dahil nga, may pinatay na nga siya dito. Tututulugan na to.
Yan. Natutulog dyan. Yung isa naming kasama o kakilala, dyan natutulog. Marahil, nadaanan siya nung pugot na ulo. At yun. At ayon nga doon sa kasama naming may third eye, na bata siya, siya nga, kaya namin nalaman na ang pumatay dito sa kanya ay yung paring pugot na ulo kasi nakita niya. O, kaya niyang ibalik yung mga pangyayari. Sabi niya ng primero, "Lo, may namatay dito." Sabi namin, "Oh, meron." Sabi niya, "Alam niyo ba kung sino pumatay dyan? Yung paring pugot na ulo." Pero mga idol, yung paring pugot na ulo na gumagala dito, nasyapol na namin yun. Wala na rin yun. O, pinuksa yun. Para wag na makapamirwisyo. O, kasi nagkataon na meron kaming explorer na ginaganap dito, negosyoso yun. Nahagilap ngayon siya nung kasama namin. Ay, yung bayaw ko, malupit yun eh. Pag sabi nung bayaw ko, "Ano pa ginagawa mo? Pati papuksain yan." Ayun, pinuksa. Yan ha, mga idol, tayo naman ay nagkukwentuhan lang sa ganyan mga bagay. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Kung mayroon kayong mga katanungan sa ating pinagkukwentuhan, mga idol, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga comment kayo, lagay nyo rin dyan. O pero mga idol ha, shoutout po muli sa ating mga idol dyan. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, shoutout sa inyo. Kung abala kayo sa pag-explore tulad ko, ingat lang, ingat. Konting ingat. Tama mga idol. O bueno kung muli inyong lingkod, si Boy.